Tahimik ang buhay hanggang sa dumating ang isang lihim na kayang basagin ang lahat ng alam mo. Isang lihim na hindi mo hiniling, pero sa oras na lumabas, wala nang makakapigil sa sakit na dala nito. At sa harap ng katotohanan, kahit gaano katatag ang puso, matututo itong manginig. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento, mga kwentong maaaring masakit, nagbibigay ng pag-asa, pero laging totoo. Ngayong gabi, narito ang full story ni na Don Don at Emu, isang misteryosong ampon na may koneksyon sa nakaraan, at isang pag-ibig na hindi dapat, pero nangyari. Kung handa ka ng masaktan at maramdaman ang isang kwentong totoo, i-like mo na ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang kasabay sa bawat bagong kwento dito sa M2M Desires. Kuya Will, bago ko simulan ang kwento ko, gusto ko munang ibahagi ang ilang mahahalagang salita. Respeto, pagmamahal, paggalang, edukasyon, at kahit anong uri ng estado ng bawat individual. Masarap magkaroon ng totoong kaibigan. Hindi yung kaibigan lang kapag may kailangan. Kapag ikaw naman ang may problema, sila pa ang unang iiwas. Ang taong may dangal, igagalang ka batay sa kabuuan ng pagkatao mo. Pero kapag ang tingin nila sa iyo ay mababa sa pamumuhay, ganun din ang trato nila sa iyo. Samantalang, yung mukhang mayaman, kahit hindi mo pa kilala, ang tingin agad ng iba ay marami kang pera. Ang kabaitan ng tao, siguro, may hangganan din. Masarap pakinggan ng mga papuri, pero ingat ka, baka may kailangan lang pala sila sa iyo. Idagdag mo na rin sa lakas ng loob ko, Kuya Will, kasama ng mga nakakarinig ng kwento ko, para lalo akong tumibay. Akala ko noon, matured na ako pagdating sa disiplina sa sarili, pero kulang pa pala. Kapag si Papa umuuwi sa bahay at may konting pagkakamali ang isa sa amin, siguradong damay lahat. Garter belt o sinturon ng sasalo ng puwit mo, may kasamang squat pa. Kapag sobra na ang palo, ako ang laging nagtatalaga sa sarili ko bilang tagapagtanggol ng mga kapatid ko. Kaya pati galit ni Papa, sa akin din bumabagsak. Masakit at mahapdi ang nakaraan ko, Kuya Will. Hindi ko alam kung ako ba ang itim na tupa sa pamilya, o ako ang bunga ng isang sumpa, o ako ang nagbayad ng utang sa kasalanan ng iba, o ako ang nagtama ng pagkukulang nila. Naranasan ko na rin ang uminom ng lason. Nabuhusan ko na rin ang sarili ko ng gasolina para lang ipakita kung gaano ko pinahahalagahan ng salitang respeto. Pero sa huli, ako pa rin ang lumabas na mali. Kahit sa paniniwala ko, tama ang ginagawa ko. Kuya Will, sa kwentong ito, hindi ko alam kung sino ang bida. Si Papa ba? O ako ba? Ikaw na lang po ang bahalang humusga. Anak ako ng isang sundalo. Ako ang panganay sa 6 na magkakapatid at ang bunso namin ay babae. Lumaki kami sa isang masayang tahanan. May disiplina pero puno ng tawa at lambing. Hinubog kami sa kanya-kanyang ugali pero pinalaki bilang masayahing magkakapatid. Si Papa ay kaisa-isang anak. Nang dumating kaming mga anak niya sa buhay niya, doon daw talaga niya naranasan ang tunay na saya. Hindi lang siya, kundi pati na rin si Lolo at Lola. Kahit madalas malayo si Papa at nadedestino sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, hindi namin ramdam ang kakulangan ng presensya niya dahil buo ang gabay at pag-aaruga ni na Mama, Lolo at Lola. Ang kakulangan ni Papa napupunan ng pagmamahal at presensya ni Lolo. Sa lugar namin sa San Miguel, Bulacan, malawak ang lupa ni Lolo. May manukan o poultry kami roon, malapit sa paanan ng bundok. Ang mga itlog mula sa poultry ay binababa sa isang malaking kamalig, parang warehouse,
na gawa sa makabagong materyales. Marami si Lolo na tauhan sa poultry. Sa warehouse naman, may mga regular at part-time na nagtatrabaho. Yun ang kinamulatan kong buhay. Mahal ako nina Lolo at Lola. Ako kasi ang panganay na apo. Bata pa lang ako, isinama na nila ako sa mga gawaing pangnegosyo. Ganoon din ang ilang kapatid ko. Sa amin, kung masipag ka, magaan ang daloy ng pera. At dahil malapit si Lolo sa mga kabahayan sa paligid, marami siyang natutulungan, lalo na kapag Sabado at Linggo. Maraming kabataan ang nagtatrabaho sa amin bilang tagahugas o tagapunas ng maruruming itlog ng manok. Kuya Will, tawagin mo na lang ako sa palayaw na Don Don. Nung ako ay second year high school, buwan ng Abril, summer noon, umuwi si Papa mula sa destino niya. Sigawan agad sa bahay, sobrang saya naming magkakapatid. Ang una ko pang biro noon, yes, may mamamalo na naman sa amin. Tawanan kami agad ng mga kapatid ko. Pagbaba ni Papa mula sa owner type jeep, may naunang bumaba, isang batang medyo maitim, kayumanggi ang balat, makapal at tuwid ang buhok. Kasing tangkad lang siya ng sumunod kong kapatid. Papa, sino yan? Tanong agad ng bunso naming babae, nakilala sa pagiging madaldal. Kami naman ng isa kong kapatid, tahimik lang na nakamasid sa batang kasama ni Papa. Bless Papa, ang sabi ko. Saan si mama nyo? Agad na tanong ni Papa. Sagot ng bunso, nasa kusina po. Alam niyang darating ka, kaya ayun, pinagluluto ka ng itlog ng manok. Nagtawanan kaming lahat. Papa, hindi ka pa nga nagtatagal, binubola ka na agad ni bunso. Biro ko. Sabay yakap ni Papa kay bunso, sabay sabing, aba, iniwan ko na nga ang mga manok doon. Tapos dito, itlog na naman. Baka tubuan na ako ng balahibo niyan. Lalo kaming nagtawanan, kaming ang buong pamilya. Sa aming magkakapatid, ako lang ang pinakamababa ang height. Yung tatlo kong kapatid na lalaki, halos pare-pareho sila ng tangkad. Mga 5 talampakan at 10, lahat mana kay Papa. Ako lang ang naiiba, 5 talampakan at 7 pulgada lang ang taas ko. Pero kung sa pagandahan ng lalaki, ako raw ang bida. Yun nga lang, medyo mahinhin ako. Pero sa kilos, pananalita at galaw, lalaki pa rin. Hindi halata. Kahit may bahid man ako, marunong akong magdala. Yung bunso naman namin, babae, pero matangkad din, mga 5 talampakan at 8 pulgada. Kaya sabi nga ng mga kapitbahay at kakilala, ang popogi at gaganda ng mga anak ni Marlon. Pero kami, hindi namin yang ganong ramdam. Baka dahil simple lang kami. Ang sabi nila, nagmana raw kami kay Papa. Malakas ang karisma, malakas ang appeal. Ngayon, Kuya Will, mapunta na tayo sa batang kasama ni Papa noong araw na yon. Pagkababa ni Papa sa owner type jeep, agad niyang inutusan si bunso. Oh, takbo ka kina Lolo at Lola. Sabihin mo dito na sila maghapunan, sabi ni Papa. Pagdating ni na Lolo at Lola, agad na sumalubong si Lolo kay Papa. Oh Marlon, bungad ni Lolo. Sino naman yung kasama mo? Sagot ni Papa, sabay lingon sa bata. Emu, bless ka. Yan ang nanay at tatay ko. Diyan ka titira para may nauutusan sila. Nag-bless si Emu kay Lolo at Lola. Sabay yakap din sa kanila. Wala mang salita, ramdam ang mainit na pagtanggap. Saka kami ipinakilala isa-isa. Oh, yan ang panganay ko, si Dondon, sabi ni Papa. Ipinakilala rin si Emu sa mga kapatid ko at kay Mama. Tahimik lang lahat, walang imik. Parang naninibago sa presensya ng bagong bata sa loob ng bahay. Pero ako yung hindi nakatiis. Diretso kong tinanong si Papa. Pa, saan mo na naman nakalap yan? O napulot? Baka palamunin lang dito. Biglang tumahimik ang paligid. Matigas pero kalmado ang sagot ni Papa. Dondon, kahit sino pa ang dalhin ko dito,
Basta alam kong makakabuti sa inyo at makakatulong sa bahay. Huwag ka nang kokontra. Kaya tayo laging nag-aaway eh. Hindi na ako nakasagot. Pero sa loob-loob ko, may kung anong hindi mapakali sa dibdib ko. Parang may binabago sa loob ng bahay namin at hindi ko alam kung handa ako. Pagkaupo ni na lolo at lola sa teres, agad na tinanong ni lolo si Papa. Anong year na yan, Marlon? Sumagot si Papa. Doon sa Palawan, pahinto-hinto ang pag-aaral nila. Malayo kasi ang eskwelahan, pero masipag yan. Pagdating ng pasukan, second year na siya. Nagsalita ako bigla. Aba Papa, kaedad lang pala sila ni Patrick, yung kasunod ko. Matanda ka lang ng ilang buwan sa kanya. Sagot ni Papa. Doon kasi, mahirap ang pasok, saka hindi rin sila ordinaryong Pilipino. Sabat ni Bunso. Papa, kung hindi ordinaryong Pilipino, edi mas matanda pa sila sa atin. Tawa kaming lahat, lalo na si Bunso, na todo daldal. Pero seryoso si Papa nang sumagot. Oo, kasi ang tribo nila, yung mga Tagbanua, sila ang isa sa mga pinakaunang tao dito sa Pilipinas. Ha? Di sobrang tanda na niya. Pang-asar ni Bunso. Sabay-sabay kaming nagtawanan. Pinandilatan siya ni Papa sabay sabing, Oy, ang bata mo pa. Sumisingit ka sa usapan ng matatanda. Tapos, ikinuwento ni Papa kung anong lahi talaga si Emu. Tagbanua sila. Isa silang tribo sa Palawan na unti-unti nang nauubos ang lahi. Tahimik yan, masisipag, may takot sa kalikasan, at may paniniwala sa di natin nakasanayan. Tahimik kaming lahat. Ako na naman ang bumasag ng katahimikan. Ano nga ulit pangalan mo? Emu, sagot niya. Sabat ni Papa, ang Diyos daw nila ay kalikasan. Sabi ko, Pa, papasok muna ako saglit ha. Magse-search lang ako sa Google kung ano ba talaga yung lahi nila. Gusto ko lang malaman yung kultura nila. Aba, si loko sigurista, sagot ni Papa. Akala niya nagbibiro lang ako. Maya-maya, tapos na ang kwentuhan sa labas. Pumasok ang 3 kong kapatid sa kwarto. Kuya Dondon, ano daw yun? Kwento mo naman. Inabot ko sa kanila yung phone ko. Oh, basahin niyo mabuti. Intindihin niyo rin. Wag lang basa ng basa. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ulit ako sa teres. Kunwaring seryoso ako. Pa, sabay tikhim. Ang lahi pala nila, mga mambabarang. Naniniwala sa supyaw na hangin, masisipag, di nakikihalubilo sa maraming tao. Tapos, pag nagmahal, asawa ng nanay nila, tita nila, pinsan, sila lang daw. Sabay hagik-gik ko. Papa, parang nakapulot ka ng mangkukulam ha? Tawanan na lang kami uli, pero alam ko, hindi ito basta kwento lang. Parang may kakaibang simula sa loob ng bahay namin. Kinabukasan, maaga kaming nagpunta ng mga kapatid ko sa warehouse para tumulong. Ugali na kasi sa amin na bago maglaro ng basketball, dapat maibigay muna ang obligasyon sa bahay. Magtatanghali na noon nang sumigaw si Papa mula sa terrace. Uwi na kayo, kakain na. Pag nagbilang ako ng 10 at wala pa kayo sa bahay, squat ang aabutin nyo. Ayun, takbuhan kaming lahat. Kahit amoy pawis pa, diretso hugas ng kamay tapos pwesto agad sa hapagkainan. Dapat daw ang upo mo ay tuwid, parang military posture, at walang kibuan. Ugaling militar talaga si Papa, Kuya Will. Pagkaupo namin, sabi ni Papa, Oh, kain na. Walang kwentuhan habang kumakain. Tahimik kami, pero naramdaman ko, may kumalabit din na sa tagiliran ko. Si Patrick, yung pangalawang bunso namin. Kuya, sana lagi ganito. Walang nagagalit. Puro tawa lang, bulong niya. Biglang nagsalita si Papa, kahit di namin alam kung paano niya narinig. Oh, kayong magkuya. Pagkatapos niyo kumain, doon niyo ituloy ang kwentuhan. Isa pa, lilipad ang kutsara sa inyong dalawa. Tahimik kami ulit, pero pagkatapos ng kainan, nilingon ni Papa si Patrick. Ikaw,
Mr. Makulit, ano yung sinasabi mo kay Kuya Dondon mo? Medyo nahiya pa si Patrick pero sumagot, Pa, sabi ko po, sana lagi ganito. Nauuwi kayong masaya. Tawanan lang. Ngumiti si Papa. Kasi iho, may dinala si Papa na lucky charm dito. Sino? Si Emu? Sagot agad ni Patrick. Oo naman, sabi ni Papa. Lahat kayo lucky charm ko. Pero ngayon, may dagdag akong swerte, si Emu. Sabat ni Patrick, sabay tawa. Weh, di nga Papa, miss ko na tuloy yung squat punishment eh. Lumipas ang mga araw at buwan at mabilis na natuto si Emu, ang ampon naming bagong kasama. Ang tanging komunikasyon na lang namin kay Papa ay sa pamamagitan ng messenger dahil bumalik na siya sa destinasyon niya. Simula noon, si Emu ay kinalolo at lola na natutulog habang ako naman ay bumalik na rin sa bahay namin kasama ang mga kapatid ko. Mula nang dumating siya, yung unang gabi pa lang na nandoon si Papa, doon lang kami nakapagkwentuhan kahit papaano. Pero matapos yun, halos hindi ko na siya pinapansin. Parang tingin ko sa kanya, isa lang siyang ordinaryong tao. Wala akong pakialam. Kapag inuutusan ko siya, taranta agad. Hindi ko rin alam kung bakit pero parang may inis akong nararamdaman. Siguro dahil maputi kaming magkakapatid at siya ay maitim, kulay kafe barako, makintab ang balat. Aaminin ko, may kaunting prejudice akong nadarama noon. Isang araw, kinausap ako ni Lolo habang nag-aayos ako ng mga itlog sa likod ng bahay. Apo, nagtatampo ka yata sa amin ng lola mo. Hindi ka na kasi natutulog dito sa bahay. Sabay yakap niya sa akin. Nagseselos ka kay Emu ano? Bigla akong sumagot. Hindi naman lolo. Gusto ko lang makasama yung mga kapatid ko. At least may kasama na kayo ngayon. Ngumiti si Lolo at tumango. Hindi ako sanay, apo. Ramdam ko, nagseselos ka talaga. Aba, ikaw pa rin ang paborito kong apo. Hindi na buo ang pagiging lolo at lola namin kung hindi ka dumating sa buhay namin. Ikaw ang buhay namin, apo. Kasi ikaw ang una naming apo. Kapag hindi ka bumalik dito sa bahay, maaga akong mamamatay. Sige ka. Ganun si Lolo maglambing, Kuya Will. Kaya nung gabing yun, kina Lola at Lolo ulit ako natulog. Si Emu, sa kwarto sa ibaba. Magkatabi lang ang kwarto namin. Sina Lola at Lolo naman, nasa itaas. Ibang klaseng saya ang makikita mo sa kanila. Yung tipong hindi nababayaran kahit gaano pa kalaki ang halaga. Kaya sabi ko, oh, akyat na kayo. Matutulog na rin po ako. Tatapusin ko lang itong mga order ng itlog para bukas para wala nang abala. Dahil sobrang dami ng orders, ginawan ko na agad ng resibo. Nang matapos ko na ang lahat, hindi pa rin ako makatulog. Kaya naisipan kong bumaba at pumunta sa warehouse. Sayang ang oras, sabi ko sa sarili ko. Pampaantok na rin. Hinati-hati ko ang mga itlog, sinipat inayos. Para kinabukasan, pagdating ng kliyente, buhat na lang agad at bayad. Maya-maya pa, biglang narinig ko sina Lolo at Lola na tumatawag mula sa teras. Oh, apo, akala namin umuwi ka na sa bahay nyo. Tara na, tulog na. Gabi na, malalim na ang oras. Sabay dumating ni Emu, bit-bit ang isang pitsel ng malamig na tubig. Sir Don, inom ka muna. Araw-araw ka na lang ganyan, super sipag mo. Tugon ni Emu habang inaabot ang baso. Lola, Lolo, sunod na po ako, sabi ko habang umiinom. Pagkatapos uminom, nagpahinga muna ako sandali. Tapos tumuloy na ako sa bahay ni na Lolo. 4 na minuto lang ang lakad mula sa warehouse. Pagdating ko, dumiretso agad ako sa banyo para maligo. Pagkatapos, humiga na ako sa kama. Habang nagpapaantok, sinilip ko muna ang mga notebook ko sa eskwela at nagpatugtog ng konting music. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Si Emu pala. Sir,
Pwede ho bang patingin kung tama ang sagot ko sa assignment sa math? Mahina po kasi ako sa ganun. Bigla akong sumagot, "Saan na yung papel mo?" Pagtingin ko, maayos naman ang ginawa niya. Inayos ko lang ng kaunti yung mga kulang. "Sir Don, okay na po ba to?" Tanong niya ulit. "Oo, ayos naman," sagot ko. "Salamat po," sabi niya. "Emo, wag mo na akong tawaging sir. Para kang may mataas na tingin sa akin. Pareho lang naman tayong estudyante dito. Teka, ilang taon ka na nga pala ngayon?" "Sir, Brad, 16 na po ako." "Aba, magkaedad lang pala tayo. Ako rin, 16 na." "Late po kasi akong nakapag-aral, Brad," sagot niya. "Oo nga pala, nabanggit ni Papa yan sa kwento niya. Gets ko na. O siya, mula ngayon, Brad lang ang itawag mo sa akin. Hindi mo naman ako kapatid para tawagin akong kuya. At isa pa, huwag ka nang magpo sa akin. Hindi naman ako matanda. Brad lang. Ayos ba?" "Sige po." Sige Brad." Tugon niya sabay ngiti. "Kuya Will, sa oras na yon kahit may pasok kami kinabukasan, late na ako nakatulog. Siguro dahil na rin sa kape. Habang nakahiga ako, bigla na lang nagsalita si Emu. "Brad, may itatanong ako. Okay lang ba?" "Sige lang, wala naman problema," sagot ko. "Brad, sana makaklose din kita gaya ng mga kapatid mo. Ang babait nila. Lahi pala kayo ng mga gwapong lalaki, no?" Hindi ako nakaimik, ngumiti lang. "Brad, siguro ang ganda ng girlfriend mo," dagdag niya. Bigla akong napatingin sa kanya. "Emu, lalo akong di aantukin sa tanong mo." "Bakit, Brad?" tanong niya. "Sabi kasi ni Papa, pagtapos na ng high school saka lang pwedeng manligaw." Ako naman ang nagtanong, "Ikaw, kumusta ang buhay mo dito? Di ka ba naninibago?" "Okay lang ako, Brad. Salamat sa kalikasan. Maganda ang buhay ko rito." "Ano namang kinalaman ng kalikasan sa usapan natin?" Sabay tawa ko. "Kasi Brad, ang Diyos namin ay kalikasan." Hindi na ako sumagot. Tumahimik na lang ako sandali. "Brad, nainom ka na ba ng alak?" Sunod niyang tanong. "Nainom na, patago lang." "Bawal pa kasi, baka malaman ni Papa." "Bugbog sarado na naman ako," sagot ko. Ako, Brad, oo. Sa tribo namin, edad 10 pa lang, manginginom na. Kami pa mismo ang gumagawa ng alak. Alam mo ba, galing yun sa puno ng nyog." "Ah, oo, yung tuba," sagot ko. "Tama," sabay tango niya. "Brad, may nililigawan ka na ba?" Tanong na naman niya. "Pangalawang beses mo na yan ah. Sabi na nga, bawal pa eh," sagot ko. Bakit yung 3 mong kapatid, may mga syota na ata? Iba-iba pa nga yung mga babae na kasakasama nila. Lapitin sila ng mga babae. Nakakainggit eh." "Hayaan mo na sila," sagot ko. "Pero pag nagtanong si Papa sa'yo, huwag mong ipahamak mga kapatid ko ha. Ako makakalaban mo rito. Basta pabayaan mo na lang sila." "Brad, yung kuwintas mo, di ka ba nabibigatan? Parang ang kinang niyan." Regalo yan ni Lolo. Tawag dito, silver," sagot ko. "Pagtapos ka na ng high school, anong balak mong kuning kurso?" "Business management. Nandito naman negosyo ng pamilya, kaya sakto lang." "Brad, isa pang tanong bago ako bumalik sa kama ko." Ano yun?" "Pag gusto mo nang umibig, sabihin mo sa akin. Bibigyan kita ng magic." Napatingin ako sa kanya. "Weh, di nga." "Oo naman, Brad. Yung pag-ibig na totoo, galing sa tribo namin." Tumawa ako ng medyo malakas. "Wow ha, may alam ka pa palang magic. Loko ka rin talaga." "Brad, gusto mong subukan? Para maniwala ka na may magic ako." Lalo akong natawa. Ang saya lang kausap. Pero bago pa man kami makapagtawanan ulit, biglang bumaba si Lola. Hoy! Magsitulog na kayo. Mag-aalas 12 ng gabi na. May pasok pa kayo bukas." Nagkatinginan kami ni Emu. Saka sabay-sabay kaming natawa. Tahimik nga lang, baka magalit si Lola.
Nang nakaakyat na si Lola, bigla na namang sumilip si Emu. "Oh, sleep na ako, Brad," sabi niya. "Sige nga, pasample nga nung sinasabi mong magic." Sagot ko, pabiro. "Oh, alisin mo muna yung kwintas mo." "Ha? Bakit kailangan pa alisin?" "Basta, tanggalin mo lang muna sandali." Inalis ko ang kwintas. "Oh, ayan, natanggal ko na." Lumapit siya sa akin. Yung isang daliri niya, bigla niyang itinuro sa mismong pusod ko. Doon, bigla akong pinagpawisan. Iba yung pakiramdam, parang may kakaiba akong naramdaman. "Ngayon, tingin ka lang sa akin. Diretso lang ha, huwag kukurap," sabi niya. Kuya Will, hindi ko maipaliwanag, pero sa oras na yon, parang napablangko ako. Para akong nakatitig sa isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Mala espiritu pero hindi nakakatakot. Nang alisin niya ang daliri niya mula sa pusod ko, bigla akong nakaramdam ng parabang matinding kaba o init. Yung tipong parang may gumuguhit sa tiyan ko. Hindi ko maintindihan. Para akong nanaginip. "Matutulog na ako ha. May pasok pa bukas," sabi ni Emu. Pero hinawakan ko ang kamay niya. "Emu, ano bang nilagay mo sa akin? Sana huwag mawala tong pakiramdam na to. Ang gaan, ang sarap sa pakiramdam." "Emu, please, ano to?" Ramdam ko na parang may bumubulong sa isip ko. "Mula ngayon, ako ang iibigin mo." Paulit-ulit. Hindi ko alam kung boses niya o imahinasyon ko lang. Basta, ang lakas ng impact. Parang may biglang humaplo sa buong katawan ko. Pero walang tao. Hindi ko maipaliwanag, Kuya Will. Basta, nang nakahiga ako at naibalik ko na ang kwintas sa leeg ko, doon lang ako parang bumalik sa normal. Pero pagod na pagod ako. Parang may mabigat na nangyari. Kahit wala naman talaga. Nang imulat ko ang mga mata ko, mag-isa lang ako sa kama. Pawisan, parang nilagnat. At ramdam ko ang bigat ng katawan ko. Para akong nalugmok sa sobrang pagod. Ang weird pa, Kuya Will. Para akong lupaypay. Lalo na si Junjun ko. Parang napalaban ng hindi ko alam kung paano nangyari. Parang may dumaan na malakas na kuryente sa katawan ko. Tapos bigla akong iniwang pagod na pagod. Amoy Clorox pa ako, di ko rin maintindihan kung bakit. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yun o may totoong nangyari. Ewan kung imahinasyon lang yun. Kinabukasan, ginising na lang ako ni Lolo para mag-almusal. Pagbaba ko sa kusina, nandoon si Emu, kalmado at tahimik na kumakain. "Brad, sabay ka na rito," aya niya. Umupo ako, tahimik. Tumingin ako sa kanya. "Maamo, parang walang nangyari." "Oh, tinulugan mo na lang ako kagabi ha. Ang daya mo," biro ko. Ngumiti siya. Yung tingin niya parang alam niya yung nararamdaman ko. Parang may alam siyang hindi ko maintindihan. "Okay ka lang, Brad?" tanong niya. "Sa susunod, wag mo akong bibitinin sa usapan natin ah," sagot ko. Gusto ko yung panaginip na yun. Gusto ko maramdaman yun, hindi lang sa panaginip. Ngumiti lang siya, walang sinagot, pero punong-puno ng ibig sabihin ng nangiti niya. Lumipas ang buwan at taon. Hindi na naulit yung gabing yon kasama si Emu. Marahil dahil nalibang na ako sa pag-aaral at sa trabaho namin sa warehouse ng itlog. Tuloy-tuloy ang buhay. Araw-araw may ginagawa. Isang Sabado, maaga pa lang, dumating na ang mga barkada ng mga kapatid ko. Alam na nila na 9:00 pa lang pwedeng maglaro. May patakaran kasi. Si Papa, bago maglaro, kailangan munang tumulong sa hanap buhay sa itlogan. Bandang hapon, dumating naman ang mga barkada ko, mga kaklase ko pa mula elementarya hanggang high school. Naglaro kami ng tennis sa likod bahay at pagkatapos, tambay muna sa tindahan ni Mama. Doon kami nagkakasiyahan, asaran, biruan. Yung isa kong kababata, medyo maitim ang balat, binibiro ako ng malakas. "Kuya Don, yung barkada mo parang asawa mo na kung makaasar."
Kunyari ko siyang sinugod, sabay habulan at tawanan. Mga tipikal na asaran lang sa tropa. Biglang may humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Si Papa. Amoy barbecue agad ang bumungad. Ang dami niyang bitbit. Tinawag niya agad ang bunso kong kapatid na babae. "Oh, ilagay mo to sa mesa. Iinit nyo para may merienda kayo. Masarap yan." Isa-isang nag-alisan ng mga tambay at pati na rin ang mga barkada ko. Siguro ay nailang kay Papa kasi alam nilang istrikto siya. Pagkalapag ng pagkain sa teras, sabi ni Papa, "Tubig lang ang iinumin nyo, bawal ang coke." Sabi ko sa mga kapatid ko, "Tirhan ninyo ako. Samahan ko lang tong kliyente na bumili ng 10 tray ng itlog at isang tangke ng gas. Medyo may edad na, kailangan ng tulong." Si Papa naman, dumiretso kina Lola at Lolo. Pagbalik ko sa tindahan, tinulungan ko si Mama. Napansin niya, "Aba, ba't ang tahimik ng mga kapatid mo?" Sagot ko, "Busog siguro." Maya-maya, bigla na lang sumigaw ang kapatid kong babae mula sa loob ng bahay. "Mama! Mama! Tulong! Si Kuya doon! Masakit yan ko!" Naglabasan sila Mama at nakita naming nagsusuka na ang 4 kong kapatid. Napasigaw ako ng malakas, "Papa! Papa!" Lahat sila sumusuka. Nang marinig ni Papa sa telepono, halos pasigaw ang sagot, "Food poisoning! Anak ng..." Doon. Takbo ka agad kina Lola at Lolo. Baka nakakain din sila ng dala ko. Bilis! Pagbalik ko, buti na lang at hindi pa nila natitikman yung pagkain. Sa bahay, naisugod na sa pinakamalapit na pagamutan ang mga kapatid ko. Salamat sa Diyos at naagapan. Naisuka agad. Pagdating ko ron, nakita ko silang 4. Naka-dextrose, maputla, nanlalambot. Isang buong gabi sila sa ospital. Kinabukasan pauwi na kami. Pag-uwi, kahit nangihina pa sila, nagpapasalamat kami na ligtas sila. Pero Kuya Will, sa sobrang inis ko kay Papa, nilapitan ko siya at sabing, "Sa susunod Papa, bago ka magdala ng pagkain, sana man lang tignan mong maayos." Kung nalason tuluyan ang mga kapatid ko, hindi siya sumagot. Bigla niya akong sinampal malakas. "Sino ka para pangunahan ako?" Sigaw niya. Sagot ko, "Diyan naman kayo magaling eh. Sa pananakit, hindi ako lalaban Papa. Pero tandaan mo, mahal ko ang mga kapatid ko. Kahit gulpihin mo ako, tatanggapin ko. Basta para sa kanila." Sinuntok niya ako sa tiyan. Hindi ganun kalakas, pero ramdam ko ang bigat. Tama na. Yun na lang ang nasambit ko. Kuya Will, gabi na pero hindi ako nakatulog. Binantayan ko yung 4 kong kapatid. Napansin ko, yung dumi nila, amoy gamot na. Ibig sabihin, unti-unti nang nailalabas ang kinain nilang may lason. Si Papa at Mama, ayun, masarap na ang tulog sa kwarto nila. Pero nung si Bunso na babae ang nadudumi, kumatok ako sa kwarto ni na Mama. "Mama, si Bunso po nadudumi." Bumangon naman agad si Mama at siya na ang nag-asikaso. Pagkaraan ng ilang minuto, sumunod naman yung isa kong kapatid na lalaki. Tinatawag niya si Papa, pero sabi ko, "Ako na, tara sa CR, kaya ko na to." Habang inaakay ko siya, naamoy ko na hindi na mabaho, amoy gamot na lang. "Malinis na yan tol," sabi ko. "Sandali, kuha muna ako ng boxer mo. Huwag ka munang tatayo, baka matumba ka." Papalabas na sana ako ng banyo para kumuha ng pamalit nang biglang sumulpot si Papa sa may pintuan. Tahimik lang siya. Si Papa naman hindi nagsasalita. Bulong ko sa isip ko. Sa kanya sinabi, "Don, anak, kaya hindi ako nag-aalala rito kasi alam kong andyan ka. Ikaw lang kayang-kaya muna. Matutulog na muna ako ha, ikaw na bahala sa mga kapatid mo." Hindi na ako nakasagot. Tumango lang ako. Pagbalik ko sa banyo, pinuhusan ko na ng tubig si Utol. Nakahawak siya sa shower handle habang sinasabon ko yung bandang puwitan niya. Bigla akong napansin, tumigas yung
Alam mo na, tarantado ka, sabi ko. Ba't tumigas pa yan? Napailing siya pero natawa. Aba sino ba naman ang hindi mag-iinit kung ikaw ang nagsasabon? Sabay biro. Kuya, lulo mo to, sabay tawa. Siniko ko siya pero hindi seryoso. Gago ka, nalason ka na nga, may gana ka pang magbiro. Sagot pa niya, kuya Don, baka yung lason na ipon na. Kailangan ding ilabas. Isusumbong kita kay Papa. Hayop ka. Tumawa lang siya. Aba si kuya, hindi na mabiro. Siya nga, kanina lang nasikmura ni Papa. Sabay tawa ulit. In fairness, Kuya Will, medyo mahaba at mataba. Biglang may kumatok. Si bunso na lalaki, yung makulit. Hoy, tagal mo naman dyan. Ako naman. Sabunin mo ako, Kuya Don. Ang baho ko na. Sabi ko, wag ka nga sumigaw. Mag-isa lang ako rito. Oh, pwesto ka na. Matakaw ka talaga. Ikaw ata yung nakarami ng barbecue kanina. Hubad lahat. Patuluin mo katawan mo sa shower ha. Kukuha kita ng boxer. May dala na ako, Kuya Don. Magaling, sabi ko. O paliliguan na kita? Tumawa lang siya. Aba kuya, yung soap na ginamit mo kay kuya kanina, may natira pang bulbol. Alisin mo muna. Napailing ako. Ang selan mo naman. Habang sinasabuon ko siya at nakatayo siya sa ilalim ng shower, napapahingal na siya. Bigla siyang nagsabi, Kuya, baka labasan ako niyan. Ang sarap pala kapag ikaw nagsasabon. Pak! Loko ka talaga. Puro kakalokohan. Siya, punas na. Gamitin mo yung tuwalya mo. Tapos narinig ko pa siya nagsalita. Kuya Don, tingnan mo si Junjun. Naglalaway Kasalanan mo yan. Tigil-tigilan mo ako, Patrick. Lumabas ka na. Tapos ka na. Kuya Will, in fairness, mas mahaba yata itong kay bunso. Pagbalik namin sa kwarto, tulog na yung isa kong kapatid. Kaya ginising ko na lang yung isa pa para siya na lang ang huli. Hoy, okay ka na ba? Okay na ako, Kuya Don. Pero gusto ko ng tubig. Sige, bumangon ka dyan. Samahan kita sa kusina. Pagkainom niya ng tubig, sabay bulwak sa shorts. Takbo agad sa CR, muntik pa madulas. Kuya, ang baho. Amoy gamot talaga. Kaya mo na yan mag-isa, tol. Bigla siyang reklamo. Si kuya hinugasan mo, ako ayaw mo. Tapos bigla kaming nakarinig ng boses galing kwarto. Paguntugin ko kayo dyan, para kayong mga bata. Sa inis ko, kunwari sinuntok ko siya. Kuya, nanlalambot ako. Sabi niya, dami mong satsat. Alisin mo na yan, gusto ko nang matulog. Pagkahubad niya, napahawak siya sa tiyan. Kuya, masakit tiyan ko. Di labas muna ako. Itain mo na yan. Wala namang lumalabas Naasar na ako. Binuksan ko ang shower, pati ulo niya nabuhusan ng tubig. Kuya, binuhusan mo pati ulo ko. Sigaw niya. Biglang bumangon si Papa, sinipa ng konti ang pinto ng CR. Isa pa sigaw. Sige, patatayuin ko kayo sa labas. Si Papa naman, sabi ko sa sarili ko. May sakit na nga mga kapatid ko. Don, sabi ni Papa, ayusin mo muna yan. Tumangulang ako kahit medyo inis. Pero syempre, bilang kuya, wala akong choice kundi asikasuhin sila. Habang sinasabon ko siya, tahimik lang siya. Kuya Don, idol kita. Ang bait mo. Bulahin mo lelong mo, sagot ko. Bigla tumayo si Junjun niya. Aba, mula nung una hanggang pangalawa, pati ikaw tumigas din. Lahi ba kayo ng spring? Tawa siya. Kuya, sa aming tatlo, sino ang pinakamahaba? Pare-parehas, sagot ko. Ayoko makipagkumpara sa inyo. Pagkatapos niya, pinunasan na niya sarili niya pero nakatayo pa rin si Junjun niya. Tara na, gusto ko na matulog, sabi ko. Kuya, jack mo naman to, matigas pa rin Pak, sampal na may konting diin. Huwag mo ako lokohin, gago ka, sabay tawa.
Matulog na tayo. Tahimik na kaming magkakapatid sa kwarto. Nakatulog na halos lahat ng may biglang malakas na katok sa labas. "Marlon! Marlon!" Si Lolo. Agad bumangon si Papa. "Tay, bakit po? Tulungan mo ako, di ko mabuhat si Imu." Ang sangsang ng amoy sa kwarto niya. Biglang bukas ng pinto namin magkakapatid. "Don, anak, pakisuyo na lang si Lolo mo." Wala na akong imik. Tumango lang ako, tumayo, at sumunod kay Lolo. Pagdating ko sa kanila, sa sala pa lang amoy gamot na, parang Lysol. "Sige po Lolo, ako na bahala kay Emu." Una kong ginawa, kumuha ako ng towel at extra boxers niya. Pagpasok ko sa kwarto niya, "Brad, tara tutulungan na kita. Kaya mo pa ba?" "Brad, masakit katawan ko. Pasensya ka na, ikaw pa ang tinawag ni Lolo." Akala ko si Sir Marlon. Pagdala ko sa CR, sabi ko, "Tanggalin mo na yung shorts at boxers mo." Tumingin siya sa akin, may konting pag-aalangan. "Brad, antabay ka na lang sa labas ng pinto, kakayanin ko na." "Gago ka rin, kaya mo pala. Ba't kailangan mo pang istorbohin si Lolo?" Biglang may narinig akong bumagsak sa loob ng CR. "Emu!" Tawag ko. Bumukas ang pinto. "Huwag ka papasok, Brad. Please lang, baka pagtawanan mo lang ako." Napatigil ako. May halong hiya, pagod, at kung anong kaba sa mukha niya. Parang may tinatago, o baka may nararamdaman na hindi rin niya maipaliwanag. Pagpasok ko sa banyo, napahinto ako. "Kuya Will." Natulala talaga ako sa nakita ko. Hindi pa pala circumcised si Emu, at ang laki ng junjun niya. Parang kabayo ika nga, pero di ko pinahalata. Tumuloy lang ako sa ginagawa ko. Binuhusan ko siya ng tubig. Sinabunan ko ang katawan niya, pati ulo niya, binuhusan ko na rin. Tapos tumawa lang ako para di mailang. Siya naman, tahimik lang. Parang malalim ang iniisip. "Emu," sambit ko. "Tikbalang ka ata. Anong klaseng junjun yan?" Tahimik pa rin siya. Maya-maya, nagtanong siya. "Brad, sana walang ibang makaalam na supot pa ako. Ayokong mabuli. Pwede ba yon?" "Masusunod, Mr. Tikbalang." Sagot ko, sabay tawa. Pero bigla siyang naging seryoso. "Brad, alisin mo yung kwintas mo. May mararamdaman kang kakaiba. Subukan mo lang." "Ano naman kinalaman ng kwintas ko?" "Basta, alisin mo. Para malaman mo kung sino talaga ang nililinis mo ngayon." Sa pagkatao niya, nung inalis ko ang kwintas ko, "Kuya Will, may biglang nag-iba. Parang may dumaloy na kakaibang init sa katawan ko. Hindi ko maintindihan. Parang biglang naging magaan. Pero sabay may hatak, may tukso, may koneksyon." "Sige," sabi niya. "Sundin mo kung anong sinasabi ng isip mo. Ikaw na bahala mag-control." Napatitig ako sa kanya. "Brad, sa amin, sa tribo, bawal ang magpatuli. Ano nararamdaman mo ngayon?" Hindi ko alam bakit, pero nasambit ko. "Emu, parang asawa." Tahimik siya. "Sige, isuot mo na ulit ang kwintas mo. Ibalik mo kung anong gusto mong maramdaman." Nang maisuot ko uli ang kwintas, bigla akong natauhan. Parang bumalik ako sa dati. Parang normal lang, kilala ko lang siya. "Mamili ka, Brad," sabi niya. "Yung naramdaman mo nung wala sa leeg mo ang kwintas, o yung nararamdaman mo ngayon." "Hindi kita pinipilit, Brad, Kuya Will." Di ko alam kung bakit, pero inalis ko ulit ang kwintas ko. Ako na ang kusang gumawa nun. Iba yung nararamdaman ko, Emu. Parang may hatak ka sa akin. Pero sabi niya, "Wag muna ngayon, kasi kaka-recover pa lang ako sa pagkalason. Sa susunod, kung gugustuhin mo pa." Pagkatapos nun, nagbihis na siya at umuwi na rin ako sa bahay namin. Pagkahiga ko sa kama, akala ko makakatulog na ako agad. Pero maya-maya, tumabi sa akin ang bunso kong kapatid na lalaki. Niyakap niya ako. "Normal lang naman to dati, Kuya Will. Sanay na kami sa ganun.
Pero nung gabing yon, inalis ko ang yakap niya. Hindi ko alam kung dahil ba yun kay Emu o sa sarili kong iniisip. Pero eto ang mas ikinagulat ko. Tuwing inaalis ko ang kwintas ko, parang may hinahanap akong hindi ko maintindihan. Parang uhaw ako kay Emu. Kinabukasan, maayos na ulit ang lahat. Si Papa, umalis na rin ng maaga. Lumipas ang mga linggo, pati buwan. At sa totoo lang, naging tahimik lang ang buhay. Wala nang nangyari sa amin ni Emu. Kaya kong kontrolin ang sarili ko at pinili kong manatili sa ayos. Dumating ang kaarawan ng bunso naming kapatid na babae. Sa simpleng handaan, naghintay kami. Pero hindi dumating si Papa. Nang dumating siya kinagabihan, para bang walang nangyari. Nakangiti pa, pero nang sabi niyang, nakalimutan ko, dun ako napuno. Nakalimutan mo? Sambit ko. Ang kaisa-isa mong anak na babae? O dahil mas abala ka na sa pamilya mo sa kabila? Doon? Tama na. Sabat ni Mama. Ikaw Mama, masyado ka ng martir. Tanggap mo na lang lahat. Nagpatuloy ako, hindi ko na napigilan. Sabihin mo nga Mama, lumaki ba kami nakasama si Papa? Hindi, kasi may iba siyang pamilya. Ngayon parang wala lang. Walang pasabi, biglang lumapit si Papa. At sa isang iglap, suntok ang inabot ko sa muka. Kahit may ibang pamilya ako, kaya ko silang buhayin. Sigaw niya. Hindi ako nagpahuli. Oo, Papa ka namin. Pero sa tuwing may konti kaming pagkakamali, latay ang inaabot namin. Ang pagmamahal mo parang kondisyon. At kung magkunwaring ama ka, nagkukubli ka lang sa salitang disiplina, pero laro lang kami sa'yo. Bigla niya akong sinakal. Isang malakas na suntok ulit sa muka. Matapang ka lang Papa, pag ako ang pinagbubuntungan mo ng galit mo. Sigaw ko habang namumuo ang dugo sa bibig ko. Siguro nung bata ka, ikaw ang palaging sinasaktan ni Lolo. Kaya ngayon kami naman ang ibinabalingan mo ng sakit. May isa kang anak na babae, kahit man lang tawagan sa kaarawan niya, hindi mo ginawa. Anong klaseng ama ka? Kuya Will, ramdam ko ang bawat suntok niya. Dumudugo na ang mukha ko. Nanginginig na ang katawan ko sa sakit at puot. Pero kahit ganun, tumindig pa rin ako. Kung paglalamayan niyo man ako ngayong gabi, at least, napatunayan kong kaya kong ipaglaban ang mga kapatid ko. Tahimik saglit. Pero bumulong siya. Malamig, mabigat. Sige, magpakamatay ka na lang. Para mabawasan na ng isang salot na bakla ang buhay ko. Salot ka sa lipunan, kinahihiya kita. Pagkasabi niya nun, Kuya Will, parang nabura lahat sa isipan ko. Pakiramdam ko, hindi na ako mahalaga. Tahimik akong lumabas. Dumiretso ako sa gilid ng tindahan ni Mama. Kinuha ko yung 2 bote ng gasolina na ginagamit ni Papa sa motor. At bago pa man nila ako mapigilan, ininom ko yung isa. Sunugin niyo na lang ako. Ang tanging nasabi ko sa mga kapatid ko bago ako tumumba. Bumula ang bibig ko. 2 gabi akong walang malay, Kuya Will. ICU agad ang bagsak ko. Pagdilat ng aking mga mata, para akong robot. May kung ano-anong aparato ang nakatusok sa katawan ko. Di ko maigalaw ng maayos ang mga kamay ko at mahina ang hininga ko. Pero sa gitna ng katahimikan, may narinig akong tinig, pamilyar. Si Papa. Anak, Don, wag mo kaming iwan. Umiiyak siya. Inaamin ko, nasaktan kita, nasobrahan ako. Pero anak, ikaw ang panganay ko. Ikaw ang una kong pagmamalaki. Alam kong binabae ka, pero kahit kailan, hindi mo sinamantala ang pagkatao mo. Sa kabila ng lahat, may dangal ka. At bilang ama mo, dapat noon pa kita minahal kung sino ka. Malaya ka na ngayon anak, pero sana, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para mahalin ka bilang tunay mong sarili. Di na kita pipigilan, di na ako magiging hadlang. Galaw mo lang ang kamay mo, anak.
Ibig sabihin pinapatawad mo na ako. Tahimik. Pero unti-unti, ginalaw ko ang mga daliri ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mata. At doon na kami nag-iyakan. Lahat ng kapatid ko nandoon. Hawak nila ang kamay ko, hinalikan ang noo ko, at sabay-sabay nilang sinabi, "Kuya, huwag ka na mawawala. Kailangan ka namin." Kuya Will, lumipas ang mga araw, buwan at taon mula sa pangyayaring yon. Hindi naging madali ang lahat. Pinaglaban ko ang mga kapatid ko, hindi dahil mayaman kami, hindi dahil ako ang panganay, kundi dahil prinsipyo ang pinanghawakan ko. Nung lumakas-lakas na ako at nakarecover, kahit naudlot ang pag-aaral ko, bumawi ako. Pinilit kong bumangon. Hanggang sa ngayon, isa na akong professional. Nakagraduate, may hanap buhay, at patuloy pa ring nagsisilbing haligi para sa mga kapatid ko. Mga binata na rin ang mga kapatid ko. At isang gabi, tinawag kami ni Papa, ako, at yung 3 kong kapatid na lalaki. Tahimik kaming naupo sa upuan sa harap ng bahay habang si Papa ay seryosong nagsalita. "Don," sabi niya, "bago ka magmahal ng iba, bago ka magmahal ng lalaki, unahin mo munang mahalin ang mga kapatid mo. Yung poultry, yung kamalig, pati yung warehouse. Akala mo kay lolo mo yon, pero akin talaga yon. Lahat yan ipagkakatiwala ko sa'yo. Ikaw na ang mamahala. Alam kong kaya mo." Hindi ako nakapagsalita agad. Parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, hindi na ako tinatago. Tinanggap ako, hindi lang bilang anak, kundi bilang tao. Lumipas ang ilang linggo. Dumating ang huling gabi ng bunso naming kapatid sa bahay. Kinabukasan kasi, aalis na siya papuntang Baguio para pumasok sa PMA. May konting salo-salo, may halong lungkot at saya. Tapos na ang despedida. Tahimik na ang lahat. Gabi na. Pagbalik ko sa kwarto, nagulat ako nang tumabi siya sa akin sa higaan. Tahimik. Hanggang sa siya na mismo ang nagsalita. "Kuya Don," mahinang bulong niya, "bago ako pumasok sa PMA, gusto ko sanang iregalo ang sarili ko sa'yo. Hindi ako magsisisi dahil ikaw ang una kong minahal. Ang dami ko ng beses na tinukso ka, pero lagi kang umaayaw. Ang dami ko ng pakiusap, pero hindi ka pumapayag. Pwede ba ngayon, kahit hawak lang, kahit yakap lang?" Napatingin ako sa kanya. "Oy, bunso," mahinang tugon ko. Kahit lasing ako, kahit gising pa ang damdamin ko, hindi kita magagawang saktan. Hindi ganun ang pag-ibig na tinuro ko sa'yo, at hindi rin ganun ang pagmamahal na nararapat mong makuha. Bunso, kahit pa sabihing mahal mo ako ang kuya mo, at bilang kuya mo, tungkulin kong protektahan ka, hindi ang samantalahin ang nararamdaman mo." Tahimik siya, pero alam kong ramdam niya ang kabigat ng salita ko. Mahal kita bilang kapatid, at habang buhay, proteksyon ko ang puso mo, pati dignidad mo. Dumako naman tayo kay Emu, Kuya Will. Birthday ko noon, malaki ang inuman. Pero kahit masaya, ramdam ko pa rin ang kakulangan kasi kulang na ang pamilya ko. Yung sumunod sa akin, sundalo na. Yung isa nasa PMA. Yung isa naman nasa Air Force. Yung babae naming kapatid, maestra na. Nung tapos na ang okasyon at tahimik na ang lahat, umupo ako sa isang upuan sa harap ng warehouse namin. Doon, tumabi sa akin si Emu. "Brad, tara, pahinga na tayo," sabi niya. Tumayo ako. "Emu, ikaw na ang mag-alis ng kwintas ko. Ikaw na rin ang magtago nito. Gusto ko naman maranasan ang kapayapaan sa pagkatao ko. Emu, kaya mo ba akong ipagtanggol kung sakali? Kaya mo ba akong mahalin kung sakali?" Sumagot siya. "Isinusumpa ko sa ngalan ng kalikasan. Ikaw lang ang mamahalin ko. Di kita iiwan.
Mula nung dumating ako dito, alam ko na ikaw na ang magiging asawa ko. Kahit takot ako sa iyo dati, ang paniniwala ko ang siyang masusunod. Pagdating namin sa kwarto, hindi ka masasaktan sa sandata ko, sabi niya. Sa simula pa lang nung tinamnan kita, akala mo panaginip lang yon. Pero yun ang totoo. Aktual na nangyari yon. Binalot ka lang sa ilalim ng pantasya mo. Gagawin kitang isang babae ngayon. Iba kaming mga katutubo magmahal sa kama. Isang labas mo lang, mararamdaman mo ang ikapitong langit. Kung ano ang gagawin ko sa iyo, gawin mo rin sa akin bilang tanda na nagmahalan tayo. Kuya Will, sa buong pagkatao ko, umibig ako sa isang tribo. Masarap sa puso, bawat halik niya ay katumbas ng ligaya. Ligayang hindi ko natagpuan kahit kailan sa iba. Lumipas ang mga araw at napansin na ng mga tauhan namin ang kilos namin ni Emu. Para na raw kaming mag-asawa sa tingin nila. Hanggang isang araw, tinawag ako ni Papa. Anak, Don, may itatanong ako, huwag kang magagalit, wika niya. Pa, ano yon? Sagot ko. Si Emu, yung ampon ni lola mo. Anak, may iba akong napapansin sa inyo. Kuya Will, diretsahan kong sinagot si Papa. Pa, siya ang boyfriend ko. Bigla siyang napayuko, tahimik, hanggang sa tuluyang tumulo ang luha sa mata niya. Anak, kapatid mo siya. Nabuntis ko ang nanay niya noon. Napalapit kami sa isa't isa. Pinalipad ako ng hangin ng kanyang ina at inibig ko rin siya. Kaya siya ang bunga. Para akong binuhusan ng yelo. Napaupo ako sa lupa sa sobrang hiya. Asawa ko pala ang sarili kong kapatid. Napahagulgol ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Biglang dumating si Emu. Tito, hindi ba nangako ka na hindi na kayo mag-aaway? Sabi niya. Kalmado, pero halatang nanginginig ang boses. Tumayo ako. Asawa ko, akala ko, ampon ka lang nila, lola at lolo. Magkapatid pala tayo. Napatingin siya kay Papa at para siyang hayop na pinaglalaruan. Nanlilisik ang mga mata, punong-puno ng galit at sakit. Sige, kung ayaw mong tanggapin ang pagmamahal namin, isama mo kami sa libingan. Barilin mo na lang kami habang magkayakap. Mas gusto ko pa yon kaysa paghiwalayin kami ng pagmamahal namin. Traidor kang ama, isa kang sundalo, pero tinalo ka ng kahinaan ng loob. Pinakalma ko si Emu. Hinarap ko siya, hinawakan ng kanyang kamay. Walang makakapaghiwalay sa atin, minahal mo ako, at mamahalin pa rin kita, kahit pa masama sa paningin ng mundo. Tinamnan mo ako ng pag-ibig mo. Isinilid mo sa loob ko ang init ng isang sagradong sandata. Tanggap ko iyon. Sana wag mo yung alisin. Dahil para sa akin, simbolo iyon ng pag-ibig mo. Kuya Will, hanggang dito na lang ang sulat ko. Salamat dahil sa pamamagitan ng channel mo, nabigyan ako ng lakas ng loob. Dahil sa kwento ni Kuya N, na ang tatlong magkakapatid, napalakas ang loob kong magsalita at magbahagi ng kwento. Nakilala ko si Kuya N sa isang business event ng Rotary Club dito sa Bulacan. At kung gwapo ang asawa ni Kuya N, mas gwapo ang asawa ko, si Emu, ang tribong tunay na nagpagising sa puso kong matagal ng pagod. Habang binabasa ko ang huling bahagi ng kwento ni Dondon, pakiramdam ko parang ako mismo ang humawak sa sakit na tinago niya sa loob ng maraming taon. Pagod na puso, lihim na pag-ibig, at isang katotohanang hindi niya hiniling. Pero kailangan niyang tanggapin. Dondon, kung naririnig mo to, salamat sa tapang mo. Hindi lahat kayang ilahad ang isang kwentong ganito. Kwentong puno ng takot, pagnanasa, pagkakasala. At sa dulo, isang pag-ibig na totoo pero mahirap ipaglaban. Sa lahat ng nakinig ngayong gabi, sana'y magsilbing paalala ang kwentong ito na minsan ang pag-ibig ay dumarating sa maling pagkakataon at sa maling tao,
pero totoo pa rin ang tibok nito. Hindi natin pwedeng diktahan ang puso, pero kaya nating piliin kung paano ito igagalang. Ang pagiging kuya, anak o kasintahan. Lahat yan may kasamang pananagutan at doon nasusukat ang tunay na pagmamahal. Kung naantig ka sa kwentong ito, i-like mo ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para masundan mo pa ang iba pang kwentong totoo, mga kwentong puno ng pagnanasa, paglaban, at katotohanang tinatago ng marami dito lang sa M2M Desires. Ako po si Kuya Will at sana sa bawat kwentong naririnig nyo rito, mas lalo nyong mahalin ang puso nyo kahit pa ito ang unang dahilan ng sakit